10 pinakamalalakas at pinakahindi karaniwang lahi ng kabayo sa mundo. Ang kabayo ay isang malaking hayop na ginagamit sa transportasyon, pagsasaka at sports. Matagal na silang katuwang ng tao sa paglalakbay, pagdadala ng mga produkto at maging sa digmaan noong sinaunang panahon. Pero ngayon ay bihira na lamang silang gamitin dahil sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya. Ngunit alam mo rin ba na may ilang mga breed ng kabayo na maaaring hindi mo pa alam? Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin sila. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Shire Horse. Ang Shire Horse ay isang napakalaki at malakas na kabayo na nagmula sa England. Sikat ito dahil sa laki, tibay at kakayahang magtrabaho ng mabigat. Noong unang panahon ay ginagamit sila sa paghila ng malalaking kariton, mabibigat na gamit at kahit mga barko sa kanal. Dahil sa kanilang lakas ay malaki ang naitulong nila sa pagsasaka at industriya bago pa dumating ang mga makinang ginagamit ngayon. Isa ito sa pinakamalaking lahi ng kabayo sa mundo. Ang kanilang taas ay umaabot sa 6 hanggang 7 feet mula sa balikat. Ang kanilang timbang naman ay maaaring umabot ng 1,800 hanggang 2,400 pounds. Malapad ang kanilang katawan, malalakas ang mga binti at may makapal na balahibo sa paa. Ang balahibo nila ay kadalasang kulay itim, kayumanggi o kulay abo at madalas ay may puting marka sa muka at mga paa. Ngunit kahit malaki at malakas, kilala ang Shire Horse sa pagiging mabait at kalmado. Madali silang turuan at masunurin kaya sila ay ginagamit sa maraming gawain. Dahil sa kanilang magandang ugali ay madali silang pakisamahan kahit ng mga taong hindi sanay sa pag-aalaga ng kabayo. Mas gusto nilang may ginagawa at nasasanay sila sa paghila, pagsasaka at maging sa parada. Dagdag pa rito mahaba naman ang buhay ng Shire Horse. Kung maaalagaan ng mabuti ay maaari silang mabuhay ng 25 hanggang 30 years. Kailangan nila ng malawak na espasyo para sa malayang pagkilos, sapat na pagkain at malinis na tubig. Ang kanilang pagkain ay dapat may tamang dami ng proteins, vitamins at mineral para manatiling malakas. Importante rin ang regular na pag-aalaga sa kanilang mga kuko upang maiwasan ang sakit sa paa. Dapat ding madalas silang suriin ng veterinarian upang mapanatili ang kanilang kalusugan. At noong 19th century ay napakahalaga ng Shire Horse sa agrikultura at industriya. Ginamit sila sa paghila ng mga mabibigat na karga, pag-aararo ng bukid at maging sa digmaan. Noon sila ang pangunahing gamit sa transportation bago dumating ang makabagong sasakyan at tractors. Ngunit noong 20th century, nang dumating ang mga makinang pang-agrikultura, ay unti-unting nabawasan ang paggamit sa kanila. Dahil dito ay halos nawala ang kanilang lahi. Pero may mga organisasyon na nagtangkang muling paramihin sila. Number 2, Clydesdale. Ang Clydesdale ay isang sikat na lahi ng kabayo na nagmula sa Scotland noong 18th century. Ipinangalan ito sa rehiyon ng Clydesdale kung saan unang inalagaan at pinalaki ang mga kabayong ito. Ang lahi ay nabuo sa pamamagitan ng paghahalo ng mga lokal na kabayo sa mas malalaking kabayo mula sa Europe. Dahil dito ay lumabas ang isang malakas, matibay, at kakaibang klase ng kabayo na naging tanyag sa buong mundo. Isa sa pinakakilalang katangian ng Clydesdale ay ang kanyang laki. Karaniwan itong may taas na 162 hanggang 183 centimeters at may timbang na 820 hanggang 1,000 kilograms. Malaki at mahaba ang kanilang katawan, kaya sila ay ginagamit noon sa paghila ng mabibigat na bagay. Ang kanilang ulo ay mahaba, ang noo ay malapad at ang panga ay matibay. Ang kanilang leeg ay mahaba rin at matikas na lalong nagpapaganda sa kanilang tindig. Ang kulay naman ng kanilang balahibo ay madalas brown o bay pero meron ding itim, kulay abo o red. Kadalasan ay may puting marka sa muka at puting balahibo sa mga paa. Ang kanilang mga binti ay may makapal na balahibo. Ang mga puting balahibo sa paa at ang maayos nilang pagkilos ay nagiging dahilan kung bakit sila maganda panoorin kapag naglalakad. Ginagamit sila bilang show horses sa mga parada at horse shows. Sa ibang bansa ay ginagamit din sila sa turismo at promotion, tulad ng sikat na Budweiser Clydesdales na makikita sa mga parada at patalastas. Pero kahit matibay at malakas, may ilang sakit din na madalas nakikita sa Clydesdale. Isa na rito ang chronic progressive lymphedema, kung saan namamaga at tumitigas ang kanilang mga binti sa paglipas ng panahon.
Ang makapal na balahibo sa kanilang binti ay maaari ring magdulot ng infeksyon sa balat kung hindi alagaan ng maayos. Bukod pa rito, madali rin silang magka-sunburn, lalo na ang mga kabayong may puting balat sa muka. Number 3. Percheron. Ang Percheron ay isang malakas na uri ng kabayo na galing sa Perche, France. Kilala ito sa lakas, tibay at magandang pangangatawan, kaya ginagamit ito sa mabibigat na gawain tulad ng pagsasaka. May malaking katawan, matitibay na binti at malalapad na paa ang Percheron, kaya kaya nilang magdala ng mabibigat na bagay. Kadalasan silang kulay itim o gray, pero may ilan ding may puting balahibo na nagiging mas matingkad habang tumatanda. Ang kanilang mata ay matalim, ang tenga ay alerto, at ang katawan ay balanse, kaya kitang-kita ang kanilang sigla at lakas. Isa sa pinakamagandang katangian ng Percheron ay ang kanilang kakayahang magtrabaho ng matagal nang hindi agad napapagod. Noong unang panahon ay ginagamit sila sa transportasyon at pagsasaka dahil matibay sila at hindi madaling mapagod. At hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sila sa mga parada, paligsahan at maging sa ilang bukirin kung saan gusto ng mga magsasaka ang tradisyonal na paraan ng pagsasaka. Hindi naman sila agresibo at bihirang magpakita ng masamang ugali dahil dito ay madalas silang ginagamit sa mga kompetisyon at palabas na may kinalaman sa kabayo. Masaya silang kasama at hindi mahirap alagaan kaya gusto silang alagaan ng mga mahilig sa kabayo. Ngunit sa kasalukuyan ay hindi na sila gaanong ginagamit sa mabibigat na trabaho tulad ng dati. Pero marami pa rin ang gumagamit sa kanila sa iba't ibang paraan. Ginagamit sila sa mga parada at paligsahan dahil malakas at matikas silang tingnan. Marami ding gumagamit sa kanila sa sakay ng karwahe para sa turismo, lalo na sa mga lugar na may lumang style ng transportasyon. Sa ilang parte din ng mundo ay ginagamit pa rin sila sa pagsasaka dahil matibay sila at kayang humila ng araro at iba pang gamit sa bukid. Samantala sa Pilipinas naman ay bihira ang Percheron dahil mas sanay ang mga tao sa mas maliliit na kabayo. Pero may ilang tao na nag-aalaga ng ganitong kabayo para sa koleksyon, pagpapakita sa mga event o pagpaparami. Kahit hindi ito pangkaraniwan sa bansa, ay kinikilala pa rin ito bilang isa sa pinakamalakas at pinakamagandang lahi ng kabayo sa buong mundo. Number 4. Belgian Drap. Ang Belgian Drap ay isang malakas at malaking uri ng kabayo na nagmula sa Belgium. Kilala ito sa tibay at lakas kaya noon ay ginagamit ito sa pagsasaka at paghila ng mabibigat na karga. Ang lahing ito ay inapo ng mga sinaunang Great Horse na ginagamit ng mga kabalyero sa labanan noong medieval period. Dahil dito ay napanatili ng Belgian Drap ang matibay na pangangatawan at lakas na bihira sa ibang lahi ng kabayo. Ang Belgian Drap ay may taas na 163 hanggang 173 centimeters at may bigat na 820 hanggang 1,000 kilograms. Malaki ang katawan nito, malapad ang dibdib at matibay ang mga binti. Karaniwan itong kulay sorrel o chestnut na may blonde na buntot at mane. Madalas din itong may puting guhit sa muka at puting medyas sa apat na paa. May iba pang kulay tulad ng itim, pula at gray pero bihira na itong makita ngayon. Bukod dito, sa mga kompetisyon naman ay hindi madalas ipahawak ang mga stallion sa mga bata para sa kaligtasan. Noon ay malaki ang papel ng Belgian Drap sa pagsasaka at pag-aararo. Ginagamit sila sa paghila ng mabibigat na bagay. Pero ngayon ay ginagamit pa rin sila sa paghila ng kargamento, strength competition at mga parada. May ilang pamilya rin na nag-aalaga sa kanila bilang alagang hayop o pang-display sa mga selebrasyon. Pagdating naman sa pagkain, hindi mabilis magutom ang Belgian Drap kumpara sa ibang kabayo. Pero dahil malaki ang katawan nila, ay malakas pa rin silang kumain. Karaniwan silang kumakain ng 1.5% hanggang 3% ng kanilang timbang sa damo o forage araw-araw. Maliban dito, umiinom sila ng hanggang 25 na galon ng tubig araw-araw. Mahalaga ring bantayan ang pagkain nila dahil maaring maging sobrang bigat ang kanilang katawan na maaaring magdulot ng sakit sa kanilang mga paa. Dahil sa maingat na pagpaparami ng lahing ito ay napanatili ang kanilang lakas, tibay at kabaitan. Number 5. Friesian. Ang Friesian ay isang uri ng kabayo na nagmula sa Friesland, isang lugar sa Netherlands. Isa ito sa pinakamatandang lahi ng kabayo sa Europe at kilala sa lakas, bilis at magandang itsura. Kahit muntik nang mawala ang lahing ito noon, ay patuloy pa rin itong hinangaan at inalagaan hanggang ngayon. Ang Friesian ay madaling makilala dahil sa makintab na itim na balahibo at mahahabang buhok sa buntot at mane. Ang buhok sa ibabang bahagi ng kanilang mga paa ay lalong nagpapaganda sa kanila.
Malaki at matipuno ang katawan nila pero mukhang balanse at elegante. Ang ulo nila ay may maikling tainga at ang leeg ay mahaba at bahagyang nakakurba. Maganda ang paraan nila ng paglakad kaya madalas silang ginagamit sa mga palabas at paligsahan. May dalawang uri ng Friesian ngayon, ang Baroque type na mas mabigat ang katawan at ang Sport type na mas magaan at madalas gamitin sa dressage at iba pang competition. Matagal nang ginagamit ang Friesian sa iba't ibang gawain. Noong unang panahon ay ginagamit sila bilang kabayo ng mga sundalo. Dahil sa kanilang lakas ay kaya nilang buhatin ang mga sundalong may mabibigat na baluti. Noong Middle Ages ay madalas silang dalhin sa mga labanan. Pero habang nagbago ang paraan ng pakikidigma ay hindi na sila gaanong ginamit sa digmaan. Sa halip ay ginamit sila bilang kabayo para sa mga karwahe noong 16th hanggang 17th century. Hinaluan sila ng lahing Andalusian upang gawing mas mabilis at magaan ang kanilang galaw. Noong huling bahagi ng 19th century ay halos mawala ang lahi ng Friesian dahil sa pagsikat ng mas malalakas na kabayo para sa gawaing pangbukid. Mabuti na lang, may mga nag-alaga pa rin sa kanila kaya hindi sila tuluyang nawala. Sa tulong ng Frisch Paarden's Tambok, isang association para sa Friesian, ay dumami muli ang kanilang bilang. Sa kasalukuyan ay ginagamit ang Friesian sa dressage, isang klase ng pagsasanay kung saan kailangang ipakita ang ganda at husay ng galaw ng kabayo. Dahil sa kanilang likas na magandang kilos, ay madalas silang nananalo sa mga kompetisyon. At dahil kakaiba ang kanilang itsura, madalas silang lumalabas sa mga pelikula at palabas, lalo na sa historical at fantasy movies. Ilan sa mga pelikulang may Friesian ay The Mask of Zorro at Game of Thrones. Number 6. Andalusian. Ang Andalusian ay isang kilalang lahi ng kabayo na nagmula sa Andalusia, Spain. Tinatawag din itong pura rasa Espanyola o pure Spanish horse. Noong unang panahon ay madalas silang ginagamit ng mga sundalo at maharlika dahil sa kanilang lakas, bilis at kagandahan. Maraming hari sa Europe ang nagkaroon ng Andalusian dahil sa kanilang kakaibang itsura at kakayahan sa pagsasanay. Gayun din naman, ang katawan ng Andalusian ay matipuno at balanseng tingnan. Karaniwan silang may taas na umaabot sa halos 152 hanggang 163 centimeters. Meron din silang malapad na dibdib, maikling likod at matibay na mga binti. Ang kanilang ulo ay tuwid at ang leeg ay mahaba at makapal. Ang kanilang buhok sa leeg at buntot ay mahaba at makintab, kaya mas lalo silang nagmumukhang maganda. Ang madalas na kulay ng Andalusian ay puti o gray, pero may ilan ding kulay kayumanggi at itim. Bukod sa kanilang pisikal na ganda, sila rin ay may smooth at maayos na kilos, kaya madalas silang gamitin sa mga paligsahan ng pagsasakay sa kabayo. Samantala, isa sa pinakamagandang katangian ng Andalusian ay ang kanilang bait at talino. Madali silang turuan at mabilis nilang nauunawaan ang utos ng kanilang tagapag-alaga. Hindi rin sila madaling matakot kaya madalas silang gamitin sa dressage na isang uri ng pagsasanay kung saan gumagawa ang kabayo ng magagandang galaw. Dahil sa kanilang mahinahong ugali ay ginagamit din sila sa mga parade, sinehan at special shows. Isa rin sila sa pinakamadaling turuang lahi ng kabayo kaya patuloy silang hinahangaan ng maraming tao. Sa kabila nito, ang strain ng Carthusian Andalusian ay itinuturing na pinakamalinis na anyo ng lahi. Nagsimula ito noong 18th century at may mas magaan na katawan, mas tuwid na muka at mas maayos na kilos. Karaniwang kulay gray ang strain na ito at mas madalas silang makita sa lugar ng Jerez de la Frontera, Badajoz at Córdoba sa Spain. Number 7. Akalteke. Ang Akalteke ay isang kakaibang lahi ng kabayo na nagmula sa Turkmenistan. Ito ay kilala dahil sa bilis, tibay at kakaibang kintab ng balahibo nito. Dahil dito ay tinatawag din itong ginintuang kabayo. Samantala, ang Akalteke ay may taas na nasa 144 hanggang 160 centimeters at may timbang na 430 hanggang 500 kilograms. Ang katawan nito ay payat pero matipuno, may mahahabang binti at may manipis na balat na nagpapakita ng mga muscles nito. Ang balahibo nito ay may iba't ibang kulay tulad ng kayumanggi, itim, puti at gray. Ang makintab nitong balahibo ay parang may metallic na kislap, kaya natatangi ito kumpara sa ibang kabayo. Gayun din naman dahil sa bilis at tibay nito ay naging mahalaga ito sa mga mandirigma noon. Noong 1881, nang mapasailalim ang Turkmenistan sa Russian Empire at pinangalanan itong Akalteke mula sa oasis na Akal at sa tribong Teke na nagpalahi sa kanila. Kaugnay pa nito,
Isa sa pinakakahanga-hangang katangian ng akal teke ay ang tibay nito sa matinding init at gutom. Kaya nitong mabuhay kahit sa sobrang init ng disyerto na may kaunting pagkain at tubig. At noong 1935 ay isang grupo ng mga horseman ang naglakbay mula Ashgabat hanggang Moscow gamit ang akal teke. Ang biyahe ay may 4,000 kilometers at tinapos nila ito sa loob ng 84 days. May bahagi rin ng paglalakbay kung saan tumawid sila sa disyerto ng 3 araw ng walang tubig, ngunit nalampasan ito ng kanilang mga kabayo. Sa ngayon ay ginagamit ang akal teke sa iba't ibang paligsahan at sports. Dahil sa bilis, liksi at talino ay ginagamit ito sa horse racing, hurdling at dressage o pagsasayaw ng kabayo. Isa sa pinakasikat na akal teke ay ang kabayong si Absent na nanalo ng Grand Prix sa dressage noong 1960 Olympics sa Rome. Bukod sa sports ay ginagamit din ang akal teke sa militar at mahahalagang seremonya. Sa kasalukuyan ay may tinatayang 6,600 na akal teke sa buong mundo. Karamihan sa kanila ay matatagpuan sa Turkmenistan, Russia, Europe at North America. Dahil kakaunti na lang sila ay may mga programa rin upang mapanatili at protektahan ang lahing ito. Sa Turkmenistan, ang akal teke ay ipinagmamalaki at itinuturing na pambansang yaman. Number 8. Norwegian Fjord. Ang Norwegian Fjord ay isang kakaibang klase ng kabayo na galing sa Norway. Ito ay isa sa pinakamatandang lahi ng kabayo sa buong mundo at hindi ito halos nagbago sa loob ng libu-libong taon. Ginamit ito ng mga Viking sa kanilang paglalakbay at maging sa mga digmaan dahil sa lakas at tibay nito. Kahit ngayon ay ginagamit pa rin ito sa iba't ibang gawain tulad ng pagsasaka, pagdadala ng mabibigat na bagay at pagsakay sa kabayo. Samantala ang hitsura ng Norwegian Fjord ay maliit pero napakatibay. Ang taas nito ay umaabot ng 135 hanggang 150 centimeters at may bigat na umaabot sa 400 hanggang 500 kilometers. Ang katawan nito ay malaki at muscular, kaya nitong magdala ng mabibigat na gamit. Ang ulo nito ay may malapad na noo, diretso at maliliit na tainga. Ang kanyang leeg ay makapal at matibay, kaya napakaganda nitong tingnan. Ang kanyang mga binti ay matitibay din, kaya hindi madaling mapagod kahit sa mahihirap na trabaho. Gayun din naman, isa sa pinakamagandang katangian ng Norwegian Fjord ay ang kakaibang kulay ng kanyang katawan. Palagi itong may kulay na dun, pero may 5 klase ng kulay nito tulad ng brown dun, red dun, gray dun, white dun at yellow dun. Karamihan sa fjord ay may kulay na brown dun na siyang pinakakaraniwan. Bukod sa kulay ay makikita rin ang itim o dark na guhit sa kanyang likod mula ulo hanggang buntot na tinatawag na dorsal stripe. Mayroon din itong dark lines sa kanyang mga binti, kaya madaling makilala ang lahing ito. Ang kanyang mane o buhok sa leeg ay makapal at natural na mahaba, pero madalas itong ginugupit sa hugis crescent o kalahating bilog para mas makita ang magandang hubog ng kanyang leeg. Sa katunayan, ang ugali ng Norwegian Fjord ay kalmado, mabait at madaling turuan. Dahil dito ay madalas itong ginagamit sa riding schools kung saan tinuturuan ang mga bata at beginners sa pagsakay ng kabayo. Ginagamit din ito sa therapy para sa mga may kapansanan dahil sa banayad nitong kilos. Kaya rin itong umakyat sa matatarik na bundok, kaya madalas itong ginagamit sa mga tourist rides kung saan isinasakay ang mga bisita para libutin ang kagubatan at kabundukan. Number 9. Appaloosa. Ang Appaloosa ay isang uri ng kabayo na kakaiba dahil sa mga spots sa kanyang katawan. Bukod sa maganda nitong hitsura, ay kilala rin ito bilang isang malakas, matibay at matalinong kabayo. Ang mga Nespers ang unang nagpalaki ng Appaloosa at pinili lamang nila ang pinakamagagandang kabayo para paramihin. Dahil dito ang Appaloosa ay naging isang matibay at maaasahang kabayo na ginagamit sa maraming gawain. Samantala, ang pangalan na Appaloosa ay nagmula sa Palouse River na dumadaloy malapit sa lupain ng mga Nez Perce. Nung dumating ang mga European sa Amerika, ay tinawag nila ang kabayong ito na Appaloose Horse. Sa paglipas ng panahon, ang tawag dito ay naging Appaloosa. Ang kabayong ito ay mahalaga sa mga Nez Perce dahil ginagamit nila ito sa paglalakbay, pangangaso at maging sa pakikipaglaban. Dahil mabilis at malakas ang Appaloosa ay madalas nitong natatalo ang ibang kabayo sa karera at iba pang paligsahan. Gayun din naman, ang pinakakilalang katangian ng Appaloosa ay ang kakaibang kulay at spots sa kanyang katawan. May iba't ibang klase ng spots na makikita sa mga Appaloosa, tulad ng leopard kung saan maputi ang katawan at may malalaking spots na dark ang kulay.
Mayroon ding blanket na may dark na katawan ngunit may puting bahagi sa likod na parang kumot at minsan ay may spots. Ang snowflake naman ay may dark na katawan pero may maliliit na puting spots na parang natutunaw na snow. Habang ang marble ay may halo-halong kulay na parang marble. Bukod sa kanilang balahibo ay may iba pang unique characteristics sa Appaloosa. Ang kanilang mata ay may puting bahagi sa gilid ng itim na mata o sclera na bihirang makita sa ibang kabayo. Ang kanilang balat ay may spots lalo na sa ilong at labi. Ang kanilang mga kuko naman ay may guhit-guhit na kulay, hindi gaya ng ibang kabayo na may isang kulay lang. Dahil dito ay madaling makilala ang isang Appaloosa sa iba pang lahi ng kabayo. Subalit hindi lang basta maganda ang Appaloosa, ito rin ay malakas at kayang gawin ng iba't ibang gawain. Ginagamit ito sa pangangalaga ng mga hayop, pagsakay sa trail, rodeo at pati sa mga karera. Dahil matalino at masunurin ito, ay madali itong turuan at gustong-gusto ng mga mahilig sa kabayo. Ang Appaloosa ay matibay at hindi madaling mapagod, kaya mahusay itong kasama sa malalayong biyahe at mabibigat na trabaho. Number 10. Falabella. Ang Falabella ay isang kakaibang uri ng kabayo na kilala dahil sa kanyang maliit na sukat at magandang anyo. Ito ay nagmula sa Argentina at isa sa pinakamaliit na lahi ng kabayo sa buong mundo. Karaniwan ang taas nito ay nasa 63 hanggang 86 centimeters, habang ang timbang ay nasa 70 hanggang 80 kilograms kapag ganap ng lumaki. Kahit maliit, ito ay matibay at malakas kaya ginagamit ito sa iba't ibang paraan. Samantala, ang Falabella ay may magandang hugis ng katawan. Maliit ang ulo ngunit mahaba ang leeg, matibay ang likod at maliliit ngunit malalakas ang paa. Ang kanilang mga kuko ay hugis bilog at maayos. Ang kulay ng kanilang balahibo ay maaaring itim, kayumanggi o minsan ay may batik-batik tulad ng pinto at Appaloosa. Gayun din naman, isa sa pinakamagandang katangian ng Falabella ay ang kanilang mabait at masunuring ugali. Madali silang turuan at may matalinong pag-iisip. Masayahin rin sila at madaling mapalapit sa mga tao. Kahit maliit, sila ay aktibo at malakas. Dahil sa kanilang pagiging masunurin ay madalas silang ginagamit sa palabas, therapy sessions at sa pagsasanay ng kabayo para sa mga bata. Dahil sa kanilang sukat, ang Falabella ay hindi maaaring sakyan ng matatanda pero maaari itong sakyan ng mga bata. Ginagamit din sila sa light harness work tulad ng paghila ng mga maliit na carriage. Dahil sa kanilang matibay na katawan at matalinong pag-iisip ay madalas silang sumasali sa parada at horse shows. Sa katunayan, ang Falabella ay isang matibay na lahi ng kabayo at maaaring mabuhay ng 25 hanggang 35 years na mas matagal kaysa sa ibang kabayo. Pero tulad ng ibang maliliit na hayop ay may ilan silang sakit na dapat bantayan tulad ng hyperlipidemia at eclampsia. At para mapanatiling malusog ay dapat silang bigyan ng tamang pagkain, regular na check-up at tamang pangangalaga sa kanilang ngipin at kuko.